Nagningning ang mga ilaw sa studio sa harap ng naghihiyalang madla. Naglakad si Ellen DeGeneres sa entablado, suot ang kanyang trademark na ngiti habang tumutugtog ang banda. Sobrang lakas ng palakpakan hanggang sa lumingon siya sa kanyang susunod na panauhin. Please welcome World Champion Boxer Manny Pacquiao. Lumabas si Manny, mapagpakumbaba gaya ng dati, suot ang isang simpleng navy suit. Muling nag-re-up ang crowd, kumakaway ang mga fans, nagre-record ang mga phone, punong-puno ng enerhiya ang paligid. Magalang siyang yumuko, nakipagkamay kay Ellen at umupo. Dumungaw si Ellen ng bahagya, palabiro gaya ng dati. So, Manny, nasakop mo na ang mundo ng boxing, pero ngayon nasa politika ka na. Bahagyang nagtawanan ang mga tao. Umiti si Manny, mahinahon at tapat. Opo, ma'am. Pinagsisilbihan ko ang aking mga kababayan sa Pilipinas. Tungkol ito sa pagbabalik ng tulong, pagtulong sa mahihirap, paglikha ng trabaho. Pero bago pa siya makatapos, humagigik si Ellen. Oh, come on, Manny. Politika. Ibang klaseng laban iyan. Marunong ka ba talagang makipagdebate? Nagtawanan ang mga tao, ang iba ay awkward, ang iba naman ay malakas. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Manny. Hindi siya na-offend, mahaba lang ang pasensya niya. Sumagot siya ng malumanay. Sa aking bansa, ang pamumuno ay tungkol sa puso, hindi lang sa salita. Sinubukan ni Ellen na ituloy ang biro. Pero boxer ka. Sinasabi mo ba sa akin na mula sa panununtok ng tao, lilipat ka sa pagpasa ng batas? Mas maraming tawa. Nag-zoom ang kamera sa mukha ni Manny, kalmado, matatag, hindi natitinag. Mas malakas ang sinasabi ng kanyang katahimikan kaysa sa mga biro. Naramdaman ito ng madla. Hindi ito ang tipikal na Ellen moment. May mas malalim na bagay na malapit ng mangyari. Ang host, nararamdaman ang pagbabago ng ihip ng hangin, ay kabado nang umiti at nagsabing, okay, sabihin mo sa amin. Bakit politika? Bakit hindi ka na lang mag-retire ng mayaman at masaya? Dumungaw si Manny, ang mga mata ay mabait pero tumatagos. Dahil ang kaligayahan ay walang saysay kung ang mga kababayan ko ay naghihirap. Ang katanyagan ay kumukupas, pero ang pagsisilbi ay pangmatagalan. Tumiwas ang studio sa katahimikan. Maging si Ellen ay napakurap, nabigla sa katapatan ng boses niya. Ang susunod na sinabi ni Manny ay nagpatahimik hindi lang kay Ellen, kundi sa bawat taong nanonood sa bahay. Ang hangin sa studio ay nagbago, banayad pero hindi maikakaila. Kanina lang, lahat ay tumatawa. Ngayon, ang enerhiya ay tila hindi sigurado. Si Ellen, nakangiti pa rin, ay sinubukang panatilihing magaan ang usapan. Well, ang ibig kong sabihin, huwag mong masamain, Manny. Pero kapag naiisip ka ng mga tao, boxing gloves ang naiisip nila, hindi bill sa gobyerno. May ilang magalang natawa mula sa madla. Mumiti pa balik si Manny, hindi nagpatalo. Totoo yan. Nagsimula ako sa gloves, pero natutunan ko na ang lakas ay wala lang sa mga kamao. Ito ay nasa puso. Marahang nag-react ang crowd, nabubuo ang palakpakan. Sumandal si Ellen, interesado pero nanunukso pa rin. So, sinasabi mo na ang pagiging politiko ay parang nasa loob din ng ring. Tumango si Manny. Opo, lumalaban ka pa rin, pero sa pagkakataong ito para na sa iba. Para sa mga hindi kayang ipagtanggol ang sarili nila. Lalong lumakas ang palakpakan. Ang ilan sa audience ay napatayo pa. Nagulat si Ellen. Akala niya ay isang magaan na segment lang ito, hindi standing ovation. Sinubukan niyang ibalik ang humor. Okay, pero aminin mo, Manny. Medyo nakakatawa rin, di ba? Isang world champion boxer na nakaupo sa mga boring na meeting. Muling nagtawanan ang mga tao, bagaman mas mahina na kaysa kanina. Nakikinig na ang mga tao ngayon, curious kung paano sasagot si Manny. Ngumiti siya ng banayad. Hindi boring ang mga meeting kung ang pinag-uusapan ay ang buhay ng mga tao. Pagkatapos, nang may tahimik na paninindigan, idinagdag niya, sa ring, mga kalaban ang nilalabanan ko. Sa politika, kahirapan ang nilalabanan ko. Ang linyang iyon ay tumama na parang isang suntok. Makapangyarihan, hindi inaasahan, imposibleng baliwalain. Lumingon ang kamera kay Ellen. Lumambot ang kanyang ngiti. Halos makikita mo ang respeto na pumapalit sa kanyang sarkasmo. Gayunpaman, nagpatuloy siya.
Maganda ang pagkakasabi mo riyan, maingat niyang sinabi. Pero sabihin mo sa akin, Manny, bakit mo itataya ang reputasyon mo? Nasa iyo na ang lahat. Pera, sikat, legacy. Bakit ka papasok sa isang bagay na napakagulo? Dumungaw ang audience. Mas naging seryoso at matatag ang boses ni Manny. Noong bata ako, mahirap ang pamilya ko. Alam ko ang gutom. Alam ko ang kawalan ng pag-asa. Kaya kapag nakikita ko ang mga taong naghihirap, hindi ko kayang manood lang. Kung mayroon akong plataporma, dapat ko itong gamitin. Hindi para kumuha pa ng marami, kundi para magbigay pa ng higit. Namayani ang katahimikan sa studio. Maging ang banda ni Ellen, na karaniwang pumupuno sa katahimikan, ay nanatiling tahimik. Pagkatapos ay gumiti si Ellen. Hindi na bilang komedyante, kundi bilang isang tao. Talagang seryoso ka, di ba? Tumango si Manny. Lagi po. Sa isang sandali, nagkatinginan lang ang dalawa, ang host at ang panauhin, ang tawa at ang pagpapakumbaba. Dalawang mundong nagbanggaan sa live television. Pagkatapos ay sinubukan ni Ellen ang isang huling biro. So, balak mo bang tumakbo bilang presidente sa susunod? Tanong niya nang may pilyong ngiti. Napasinghap ang audience, kalahating biro, kalahating curious. Tumawa si Manny. Ang Diyos lang ang nakakaalam niyan, sabi niya. Pero kung gagawin ko man, hindi ito para maghari. Ito ay para magsilbi. Muling dumagundong ang palakpakan. Sa pagkakataong ito, sumama na rin si Ellen. Makikita mo ito sa kanyang mga mata. Hindi na siya nanunuya. Naantig na siya. Perpektong nakuha ng mga kamera ang sandaling iyon. Si Manny Pacquiao, kalmado at matatag, nakaupo sa Ellen DeGeneres stage, ginagawang pagninilay ang isang sandali ng tawanan. Muling dumungaw si Ellen, sa pagkakataong ito ay mas malambot, tila humihingi ng paumanhin. Alam mo, aaminin ko, Manny. Noong una kong narinig na pumasok ka sa politika, tumawa ako. Naisip ko, anong ginagawa ng isang boxer sa gobyerno? Pero ngayong naririnig kita, naiintindihan ko na. Mas malakas ang hiyawan ng mga tao, nararamdaman ang tunay na respeto. Mapagpakumbabang tumango si Manny. Salamat po, Maam. Lahat tayo ay may kanya-kanyang tawag. Ang iba ay nagpapatawa. Ang iba ay nagbibigay ng pag-asa. Pareho silang mahalaga. Ang linyang iyon ay tumama diretso sa puso ni Ellen. Umiti siya, sa pagkakataong ito ay tapat na. Tama ka. Tahimik niyang sinabi. Pareho silang mahalaga. Tumayo ang madla, umaalingaw ang palakpakan sa studio. Itinuro siya ni Ellen. Ladies and gentlemen, Manny Pacquiao, manlalaban sa loob at labas ng ring. Habang nag-zoom out ang mga kamera, humarap si Manny sa kanya nang may katangi-tanging pagpapakumbaba. Inabot niya ang kanyang kamay at sinabing, salamat sa pag-imbita sa akin. Mayroon kang mabuting puso. Umiti pabalik si Ellen. At ikaw ay may mas matatag na puso kaysa sa karamihan. Tumugtog ang outro music, pero alam ng lahat na ang interview na ito ay espesyal. Ang sandaling nagsimula bilang biro ay naging isang hindi malilimutang aral ng biyaya, pagpapakumbaba at tahimik na lakas. Pero noong akala ni Ellen ay tapos na ang lahat, may nangyari sa backstage na nagparamdam sa kanya ng tunay na pagsisisi sa kanyang pagtawa. Lumabas ang mga credits, dumilim ang mga ilaw. Maingay pa rin ang audience sa kanilang nasaksihan. Isang live-on-air turnaround na walang sinumang nag-akala. Nagmamadali ang crew ni Ellen na ayusin ang set, habang ang team ni Manny ay naghahanda ng samahan siya sa backstage. Si Ellen, na laging kalmado, ay kumaway sa huling pagkakataon bago mawala ang ere. Pero sa loob-loob niya, tahimik siya at nag-iisip. Habang humihina ang palakpakan, sinulyapan niya si Manny na nakikipag-usap sa isang batang staff malapit sa hagdan ng stage. Nakangiti siya, nakikipagkamay, tinatanong ang mga pangalan ng tao nang kasing tapat ng kanyang pagsasalita on air. Hindi ito pakitang tao. Talagang ganun siya kapag pakumbaba. Huminga ng malalim si Ellen, sininyasan ang kanyang assistant, at sinabing, pakisabi kay Manny gusto ko siyang makausap sandali. Maya-maya, sa green room, naupo ang dalawa. Walang kamera, walang audience, totoong usapan lang. Naunang magsalita si Ellen, binasag ang katahimikan. Manny, may utang akong paumanhin sa iyo. Nagulat si Manny.
Para saan po, ma'am? Buntong hininga niya. Dahil hindi kita sineryoso. Noong binanggit mo ang politika, akala ko nakakatawa, pero matapos kitang marinig, na-realize ko na hindi ito nakakatawa. Talagang may malasakit ka. Ngumiti ng banayad si Manny. Salamat po. Minsan ang mga tao ay tumatawa bago sila makaintindi. Okay lang yun. Ang mahalaga ay kung ano ang susunod. Ang kanyang kalmadong tono ay tuluyang nagpabago sa pakiramdam ni Ellen. Dumungaw si Ellen. Alam mo, sa negosyong ito, madalas kaming magbiro. Ginagamit namin ang humor para gumaan ang paligid, para mapangiti ang mga tao. Pero minsan nakakalimutan namin na sa likod ng mga punchlines ay mga totoong buhay, mga totoong puso. Tumango si Manny. Opo, at ang tawa ay mabuti. Nakakapagpagaling ito. Pero dapat laging may kasamang respeto. Muling tumahimik ang silid. Ang tanging tunog ay ang mahinang ugong ng mga kagamitan sa labas. Sa wakas, sinabi ni Ellen, pinaalala mo sa akin ngayon kung bakit ko sinimulan ang show na ito. Hindi lang para magpatawa, kundi para pag-isahin ang mga tao. Pagkatapos, sa hindi inaasahang pagkakataon, isang production assistant ang kumatok at pumasok. Excuse me, Ellen. May isang batang fan sa labas na kanina pa naghihintay para makita si Manny. Sabi niya, na-inspired daw siyang mag-aral dahil sa kanya. Tiningnan ni Ellen si Manny. Agad itong umiti. Pakiusap, papasukin niyo siya. Maya-maya, isang dalagita ang pumasok ng nahihiya, hawak ang isang maliit na notebook. Suot niya ang isang simpleng t-shirt na may nakasulat na Dream Big. Manny, sabi niya ng mahinhin. Galing po ako sa maliit na bayan. Wala po kaming gaanong pera, pero noong nakita ko kayong nagsasalita tungkol sa paglilingkod, naniwala po ako na kaya ko rin. Tumayo si Manny at mainit na nakipagkamay. Huwag kang hihinto sa paniniwala. Hindi mo kailangan ng pera para makagawa ng pagbabago, puso lang. Napaluha ang bata at iniabot ang notebook. Pwede po bang pasin ito? Dito ko po isinusulat ang aking mga pangarap. Pinirmahan ito ni Manny at isinulat sa ilalim ng kanyang pangalan, sa pananalig at katapangan, walang imposible. Ang crew na nanonood sa pinto ay natahimik. Nangilid ang luha sa mga mata ni Ellen. Hindi na lang ito basta television. Ito ay sangkatauhan, tapat at totoo. Pagkaalis ng bata, humarap muli si Ellen kay Manny. Nakita mo ba ang ginawa mo? Hindi mo lang binago ang mood ng show ko. Binago mo ang buhay ng isang tao. Mahinang tumawa si Manny. Lahat tayo ay may ganoong kapangyarihan, ma'am. Ang iba ay kamao ang gamit. Ang iba ay boses. Ikaw ay tawa. Hindi ito tungkol sa ginagawa natin, kundi sa bakit natin ito ginagawa. Ngumiti si Ellen ng may pagpapakumbaba. Talagang espesyal ka, Manny. Sabi niya ng mahinhin, hindi po, ma'am. Alipin lang po ako ng Diyos. Huminto si Ellen, pinag-iisipan ang kanyang mga sinabi. Sa tingin ko iyon ang nakalimutan ko sa tagal ng panahon, pag-amin niya. Madaling malunod sa ratings, biro at headlines. Pero ngayon, pinaalala mo sa akin kung ano ang mahalaga. Nagbigay si Manny ng isang maliit na tango. Bawat araw ay pagkakataon para maalala. Isang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Hindi awkward, kundi mapayapa. Sa wakas, tumayo si Ellen at sinabing, itatama ko ito. Itinaas ni Manny ang kanyang kilay. Anong itatama? Makikita mo, sabi ni Ellen ng may ngiti. Noong gabing iyon, in-upload ng team ni Ellen ang buong uncut interview sa kanyang opisyal na YouTube channel na may simpleng caption, ang usapang ito ang nagbago ng aking pananaw. Sa loob ng ilang oras, bumaha ang mga comments. Manny Pacquiao just schooled Ellen with pure class. He's more than a boxer. He's a leader. Respeto kay Ellen sa pag-amin at pagpapakita ng sandaling ito ng walang edit. Bago maghating gabi, nagtrending ang clip sa buong mundo. Milyon-milyon ang nanood habang ang mahinahong karunungan ni Manny ay ginawang pagninilay ang tawanan. At sa likod ng mga eksena, nanonood din si Ellen sa kanyang opisina. Ngumiti siya, pagkatapos ay bumulong sa sarili, minsan, ang totoong palabas ay nagsisimula kapag huminto na ang mga kamera. Kinabukasan, nag-alab ang internet.
Ang mga clips mula sa interview ni Ellen ay napuno sa lahat ng plataporma, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter. Pare-pareho ang mga thumbnails, si Ellen na tumatawa, at ang kanyang gulat na ekspresyon habang mahinahong binibitawan ni Manny ang kanyang mga salita ng karunungan. Sabi sa mga headlines, Manny Pacquiao teaches Ellen a lesson in humility. Ang tawa ni Ellen ay naging katahimikan matapos ang makapangyarihang salita ni Pacquiao. Boxer o pilosopo? Ang mensahe ni Manny ay nagwagi sa internet. Sa loob ng wala pang 12 oras, lumampas na ang video sa 25 milyong views. Ang comment section ay nag-umapaw. Hindi lang siya champion sa ring. Champion siya ng respeto. Hindi ko inakalang maiiyak ako habang nanonood kay Ellen. Sana mas marami pang leader ang nagsasalita gaya ni Manny. Namangha ang mga producers ni Ellen. Libu-libong interviews na ang naipalabas nila, mga artista, presidente, influencers, pero ang isang ito ay iba ang tama. Walang iskandalo, walang kontrobersya, katotohanan lang. Sa loob ng kanyang opisina, tahimik na nakaupo si Ellen, tinitingnan ang dagsa ng mga reaksyon. Isa-isang pumasok ang kanyang staff, bawat isa ay may parehong hitsura, kalahating hindi makapaniwala, kalahating paghanga. Ellen, sabi ng kanyang assistant ng malumanay, dapat mong makita ito. Sa screen ay may isang fan-made edit, isang maikling montage ng pinakamakapangyarihang quotes ni Manny mula sa episode na may emosyonal na musika. Ang text sa dulo ay nagsasabing, ang tunay na kapangyarihan ay wala sa katanyagan, ito ay nasa pagpapakumbaba. Nanatili ang tingin ni Ellen sa mga salitang iyon. Huminga siya ng malalim. May binago siya sa akin, bulong niya. Samantala, sa Pilipinas, hindi tumitigil ang pag-vibrate ng phone ni Manny. Ipinakita sa kanya ng kanyang team ang mga balita. Mga outlet sa Amerika, mga news station sa Asia, mga sports channels, lahat ay inuulit ang parehong sandali. Tinawag ito ng mga reporters na interview na nagpatahimik sa Hollywood. Ngumiti lang ng mapagpakumbaba si Manny. Wala naman akong ginawang espesyal, sabi niya sa kanyang assistant. Nagsalita lang ako mula sa puso. Pero sa kaibuturan niya, alam niyang iba ang sandaling ito. Ang kanyang mensahe ay lumampas sa mga hangganan mula sa boxing ring hanggang sa milyon-milyong tahanan sa buong mundo. At para kay Ellen, ang reaksyon ay kasing tindi. Binuksan niya ang kanyang email at nakita ang libu-libong sulat mula sa mga guro, veterano, single mothers at maging mga pastor. Sabi sa isang mensahe, Ellen, salamat sa pagpapakita ng interview na iyon ng walang bawas. Ang pagpapakumbaba mo at pagpaparaya sa sandaling iyon ang nagparespeto sa akin sa iyo ng higit pa. Sabi naman ng isa pa, ang mga salita ni Manny ang nagpaalala sa akin na magsilbi sa iba. Nagsimula akong mag-volunteer sa food bank ngayong araw. Sumandal si Ellen sa kanyang upuan, emosyonal. Hindi niya inaasahan ito. Pagkaraan ng araw na iyon, sa isang staff meeting, sinabi ng isa sa kanyang mga producers, Ellen, sinasabi ng mga tao na ito ang isa sa pinakamakabuluhang interviews na nagawa mo. Ngumiti siya. Hindi dahil sa akin kundi dahil sa kanya. Pagkatapos ay idinagdag niya ng may pag-iisip, ibalik natin siya, pero sa pagkakataong ito, walang biro, totoong usapan lang. Tumango ang team, nararamdaman kung gaano siya kaseryoso. Pagkalipas ng ilang oras, nakatanggap ang manager ni Manny ang tawag mula sa show ni Ellen. Malinaw ang imbitasyon, isang follow-up episode, hindi para sa tawa, kundi para sa dialogo. Noong narinig ni Manny, mahina siyang tumawa. Sabihin mo sa kanya pupunta ako, pero kung pag-uusapan lang natin kung paano makakatulong sa tao, hindi politika. Ang kanyang pagpapakumbaba ay nagpahanga sa lahat ng nasa paligid niya. Noong gabing iyon, hinarap ni Ellen ang kanyang mga viewers sa social media. Nakaupo ng kaswal sa kanyang home office, tumingin siya diretso sa kamera. Hey everyone, simulan niya. So, ang interview kay Manny Pacquiao. Nabasa ko ang inyong mga comments, mga mensahe, at gusto kong sabihin na tama kayo. Huminto siya, tapat ang kanyang tono. Tumawa ako sa isang bagay na hindi ko naintindihan. Pero minsan ang buhay ay binababa tayo sa harap ng milyon-milyong tao. At okay lang yun dahil doon tayo lumalaki. Nag-explode ang comments sa suporta. Ito ang totoong Ellen. Respeto sa pag-amin. Dalawang mapagpakumbabang puso, isang hindi malilimutang sandali.
Samantala, patuloy na sinusuri ng mga news outlets ang viral moment. Pinuri ng mga political commentators ang pagiging kalmado ni Manny, tinawag siyang isang leader na lampas sa mga hangganan. Tinalakay pa ng mga psychologists ang emotional intelligence na ipinakita niya sa interview. Ang mundo ay hindi lang naaliw, ito ay na-inspire. Pagdating ng weekend, lumampas na sa 100 milyong views ang clip. Tinagurian ito ng mga malalaking pahayagan bilang the most powerful talk show moment of the year. At si Ellen, hindi niya matanggal sa isip ang sinabi ni Manny. Fame fades, but service lasts. Ang linyang iyon ay umaalinggaw sa kanyang isipan ng paulit-ulit. Isinulat niya ito sa isang sticky note at idinikit sa salamin ng kanyang dressing room, isang pang-araw-araw na paalala. Noong gabing iyon, nag-post siya ng isang huling tweet. Salamat, Manny Pacquiao. Hindi mo lang ako tinuruan ng isang bagay, pinaalalahanan mo ang mundo kung ano ang itsura ng tunay na pamumuno. Nag-viral agad ang tweet, nakakuha ng milyon-milyong likes. At habang ang ibang celebrities ay baka nag-move on na, si Ellen ay hindi. Seryoso siya sa bawat salita. Pero noong akala ng lahat ay tapos na ang kwento, isang sorpresang reunion sa live television ang magdadala sa mga bagay sa isang bagong antas. 3 linggo ang lumipas, muling maingay ang studio ni Ellen. Sinusuri ang mga kamera, inaayos ang mga ilaw, mahaba ang pila ng audience sa labas. Pero sa pagkakataong ito, may ibang klase ng pananabik sa hangin. Hindi lang ito isa pang celebrity guest segment. Ito ang reunion na hinihintay ng lahat. 1 linggo na itong tinutukso ng mga producers. Ang pagbabalik ni Manny Pacquiao at isang espesyal na sorpresa na hindi niyo gustong palampasin. Noong magsimula ang show, naglakad si Ellen sa stage sa ilalim ng malakas na palakpakan. Kumaway siya, nakangiti ng matamis. Kumaway siya, pero madarama mo na may nagbago. Ang kanyang enerhiya ay masigla pa rin, pero mas malambot, mas mapagpakumbaba. Alright, sabi niya, hinarap ang crowd. Naaalala niyo ang isang interview na nag-viral kamakailan. Naghiyawan ang audience. Alam na ng mga tao kung ano ang darating. Pagpapatuloy ni Ellen, dapat kong sabihin na ang sandaling iyon ay binago ako at sa tingin ko binago rin ang marami sa inyo. Kaya ngayon, karangalan kong tanggapin siyang muli. Please give a huge round of applause to Senator Manny Pacquiao. Nagwala ang crowd. Lumabas si Manny kasama ang kanyang katangi-tanging mahinhin na ngiti, kumakaway sa audience. Sinalubong siya ni Ellen sa gitna at niyakap ng mahigpit. Walang biro sa pagkakataong ito, tunay na respeto lang. Habang naupo sila, nagsimulang magsalita si Ellen ng malumanay. Manny, noong huli kang narito, binigyan mo kami ng sandaling hinding-hindi namin malilimutan. At gusto kong itama ang mga bagay. Tumawa si Manny. Ginawa niyo na po, ma'am. Nagpakita kayo ng kabaitan at respeto. Iyon lang ang mahalaga. Pumalakpak ang mga tao. Ngumiti si Ellen. Gayunpaman, sa tingin ko may ilang mga tao pa na gustong magpasalamat. Biglang umilaw ang screen sa likod nila. Isang video montage ang nagsimulang tumugtog. Ipinakita nito ang mga maikling clips ng mga fans sa buong mundo, mga guro, estudyante, atleta, maging mga bata mula sa Pilipinas na may hawak na karatula na nagsasabing, "Salamat, Manny. In-inspire mo kaming magsilbi." Leadership with humility. Ang huling clip ay ipinakita ang dalagita mula sa nakaraang backstage moment, ang naghintay buong araw para lang makita siya. Tumingin siya sa kamera at nagsabi, "Dahil sa inyo, Manny, hindi ako susuko sa pangarap kong makatulong sa iba. Salamat sa pagpapaalala sa amin na ang isang tao ay kayang gumawa ng pagbabago." Matapos ang video, nagkaroon ng standing ovation. Nagmukhang emosyonal si Ellen at maging ang mga mata ni Manny ay kumikinang sa pagpapakumbaba. Bahagya niyang itinungo ang kanyang ulo, pinagdikit ang kanyang mga kamay. "Salamat po," tahimik niyang sinabi. "Hindi ito para sa akin. Para ito sa mga tao." Ngumiti si Ellen, pinunasan ang isang luha. "Alam mo, Manny," sabi niya, "libo-libo na ang naging guests ko sa stage na ito, mga presidente, aktor, atleta, pero ang ginawa mo, hindi ito tungkol sa kasikatan. Tungkol ito sa puso." Muling pumalakpak ang madla. Ngumiti si Manny, dumungo ng bahagya. "Ang puso ang nagbubuklod sa ating lahat, ma'am.
Sa boxing man, komedya, o pamumuno, kung mayroon kang mabuting puso, kaya mong makapagpabago ng buhay. Tumango si Ellen, kitang-kitang naantig. Iyan ang dahilan kung bakit ko gustong gawin ito. Humarap siya sa audience. Manny, may sinabi ka noong huli na tumatak sa akin. Fame fades, but service lasts. Kaya ngayon, ang team ko at ako ay gustong parangalan ang mensaheng iyon. Itinuro niya muli ang screen. Isa pang video ang tumugtog, sa pagkakataong ito ay nagpapakita ng isang rural na paaralan sa Pilipinas. Ang mga bata ay nakaupo sa mga bagong classroom na may maliliwanag na mesa at mga aklat na may tatak na Manny Pacquiao Foundation na napunduhan ng mga donasyong bumuhos matapos ang viral interview. Lumingon si Ellen sa kanya ng may ngiti. Ang mga classrooms na iyan ay naitayo dahil ang mga tao sa buong mundo ay na-inspire sa iyong mga salita. Ang mga viewers mula sa VIS, Canada at Australia ay nag-donate sa ilalim ng iyong pangalan. Nawala ng salita si Manny. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay, emosyonal. Salamat po. Maraming salamat po, tahimik niyang sinabi. Mas mahalaga ito kaysa sa anumang championship belt na napanalunan ko. Muling tumayo ang mga tao, umaalingaw-ngaw ang palakpakan sa studio. Inabot ni Ellen ang kanyang kamay. Tinuruan mo kami ng isang makapangyarihang bagay, Manny. Ipinakita mo na ang kabaitan ay hindi kailangang maging maingay, kailangan lang itong maging totoo. Ngumiti ng mapagpakumbaba si Manny. At ipinakita mo na kapag ang mga tao ay nakikinig gamit ang kanilang mga puso, ang mundo ay nagiging mas mabuti. Isa ito sa mga bihirang talk show moments kung saan ang mga salita ay nawalan ng saysay, napalitan ng wagas na emosyon. Matapos ang isang saglit, muling tumingin si Ellen sa audience. Alam nyo, lahat tumawa noong araw na iyon, pati ako. Pero ang nangyari matapos ang tawang iyon ay nagpaalala sa amin na ang respeto, saan ka man galing, ay nagsasalita sa lahat ng wika. Muling naghiyawan ang crowd. Pagkatapos ay humarap siya muli kay Manny at nagsabi, bago ka umalis, mayroon akong huling sorpresa. Dumukot siya sa ilalim ng mesa at naglabas ng isang frame plaque. Nakasulat doon, The Champion of Heart Award, presented to Manny Pacquiao for inspiring global compassion and leadership. Tinanggap ito ni Manny nang may pagyuko, nakangiti ng mahinhin. Salamat po, ma'am. Inaalay ko ito sa bawat bata na nangangarap makatulong sa iba. Hindi mo kailangang maging mayaman, kailangan mo lang magkaroon ng malasakit. Muling nag-group ang studio sa palakpakan sa huling pagkakataon. Habang tumutugtog ang outro music, humarap si Ellen sa kamera at nagsabi, kung nanonood ka ngayon, tandaan mo, hindi pa huli ang lahat para matuto, makinig, at mamuno ng may pagmamahal. Tumango si Manny sa tabi niya, idinagdag ng malumanay, at hindi pa masyadong maaga para magsilbi. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. At ang ginawa ni Ellen matapos ang reunion ang magdadala sa mensahe ni Manny mula sa isang show patungo sa buong mundo. Kinabukasan, muling nag-explode ang internet. Ang mga clips mula sa reunion episode ay nag-trend sa bawat sulok ng web. Pero sa pagkakataong ito, ang tono ay lubos na naiiba. Wala nang tawa, wala nang kontrobersya, paghanga na lang. Sabi sa mga headlines, Ellen honors Manny Pacquiao with a global humanitarian tribute. From laughter to legacy, how one interview changed the world. Ang mga fans sa buong mundo ay nag-repost ng mga snippet ni Ellen na naiiyak, si Manny na nakangiti ng mapagpakumbaba, at ang revelasyon ng bagong paaralan sa Pilipinas. Hindi lang ito basta viral, ito ay transformational. Pero habang ipinagdiriwang ng mundo ang emosyonal na episode, isang hakbang na ang iniisip ni Ellen. Noong gabing iyon, naupo siya sa kanyang opisina matapos umuwi ng lahat. Ang plaque na ibinigay niya kay Manny ay nasa kanyang mesa, at sa tabi nito ay isang handwritten note na iniwan ni Manny bago umalis ng studio. Nakasulat doon, Ma'am Ellen, salamat sa pagpapaalala sa mga tao na ang tawa at pag-ibig ay kayang magtulungan. Ituloy natin ang laban para sa mga pusong nangangailangan ng pag-asa, Manny. Matagal na tinitigan ni Ellen ang note, nakangiti. May kung anong gumising sa loob niya. Iyong pamilyar na kislap na naramdaman niya noong simula ng kanyang karir, bago ang kasikatan, bago ang mga kamera. Kinabukasan, tinawagan niya ang kanyang executive producer. Andy, sabi niya, nag-iisip ako. Paano kung gawin nating mas malaki ito, hindi lang isang episode? Isang movement. Mukhang interesado si Andy. Anong klaseng movement?
Sumagot si Ellen, pinaalala sa amin ni Manny na ang fame ay kumukupas, pero ang service ay tumatagal. Kaya, gamitin natin ang ating fame para gumawa ng pangmatagalang service. Gumawa tayo ng isang bagay na makakatulong sa mga tao. Sa ngalan niya, pero lampas din sa kanya. Sa loob ng isang linggo, nagsimula na ang mga plano. Inanunsyo ng team ni Ellen ang isang bagong inisyatiba, ang The Heart Project, isang pandaigdigang kampanya na hango sa mensahe ni Manny Pacquiao na naglalayong pondohan ang edukasyon, pangangalagang pangkalusugan, at pag-unlad ng komunidad sa mga mahihirap na rehiyon sa buong mundo. Ang announcement clip ay nagbukas sa isang quote mula kay Manny, ang mga tunay na champion ay lumalaban para sa iba. Pagkatapos ay sumunod ang boses ni Ellen, minsan ang mga pinakamagagandang kwento ay nagsisimula sa kaunting tawa at nagtatapos sa maraming puso. Mabilis na nag-viral ang kampanya. Bumuhos ang mga donasyon mula sa mga fans, atleta, maging sa iba pang celebrities. Sila Dwayne Johnson, Oprah Winfrey, at Serena Williams ay nag-repost din, tinatawag itong the kind of energy the world needs right now. Sa loob ng unang 72 oras, ang Heart Project ay nakalikom ng higit sa 1.0 milyon at siniguro ni Ellen na ang pinakaunang bansa na makakatanggap ng suporta ay ang Pilipinas. Tinawagan niya si Manny ng personal. Manny, gusto kong malaman mo na nagpapatayo kami ng 5 pang paaralan sa bansa mo. Sa pagkakataong ito, sa ilalim ng ating 2 pangalan. Natahimik si Manny sandali, labis na naantig. Ma'am Ellen, hindi niyo na kailangang gawin yan. Gusto ko, putol niya ng may kabaitan. Pinaalala mo sa akin kung ano ang pakiramdam ng tunay na layunin. Ituring mo itong paraan natin ng pagsasama sa laban. Ikaw sa ring, ako sa kamera. Bahagyang tumawa si Manny. Kung ganoon, magkakampi tayo. Mabilis na kumalat ang balita sa buong mundo. Inilarawan ito ng mga news anchors bilang isang bihirang pagsasama ng pagpapakumbaba at impluensya. Sabi ng mga commentators, ito ang perpektong halimbawa ng 2 mundo, entertainment at service, na nagsasama para sa kabutihan. Hindi nagtagal, inimbita ni Ellen si Manny para sa isang video call sa kanyang show para opisyal na ilunsad ang global tour ng Heart Project. Dumagundong ang virtual audience nang mag-connect ang kanilang mga screens. Welcome back, Senator, bati ni Ellen. Salamat po, Ma'am Ellen, sagot ni Manny na may ngiti. Kumusta ang ating proyekto? Proud na umiti si Ellen. Matutuwa kang malaman na lumalaki na ito. Mayroon na tayong mga volunteer sa 20 bansa at nadaragdagan pa. At bawat isa sa kanila ay iisang bagay lang ang sinasabi, na-inspire sila sa mga salita mo. Mapagpakumbabang umiling si Manny. Hindi po sa mga salita ko, Ma'am. Ito ay dahil sa kabutihan sa loob ng mga tao. Minsan kailangan lang silang paalalahanan na nandoon pa rin ito. Pumalakpak ang audience at tumango si Ellen. Iyan mismo ang layunin ng movement na ito. Pagkatapos ay humarap siya sa kamera. Sa lahat ng nanonood, hindi mo kailangang maging mayaman, sikat, o makapangyarihan para makatulong. Kailangan mo lang magkaroon ng malasakit. Kaya ngayon, hinahamon ko kayo. Gumawa ng isang act of kindness, malaki man o maliit. Itag ito gamit ang Heart Project. Punuin natin ang internet ng habag. Sa loob ng ilang minuto matapos ang episode, nagsimulang mag-trend ang hashtag sa buong mundo. Nagbahagi ang mga tao ng mga larawan ng kanilang sarili na nagpapakain sa mga palaboy, tumutulong sa mga kapitbahay, nagdodonate ng school supplies, o nagyakap lang sa mga kaibigan na nangangailangan ng suporta. Hindi lang ito basta kampanya, ito ay isang alon ng kabaitan na kumalat sa buong mundo. Sa Maynila, ang mga volunteers ay may suot na t-shirt na may nakasulat na Key from the Ring to the Heart. Sa Los Angeles, may mga murals ni na Ellen at Manny na lumitaw kasama ang kote na, kapag respeto ang nangunguna, ang mundo ay sumusunod. Pagkalipas ng ilang linggo, nakatanggap si Ellen ng isang video mula sa Pilipinas. Ipinakita nito ang mga bata na nakatayo sa labas ng isang bagong tayong paaralan na maihawak na banner na nagsasabing, "Salamat, Ellen at Manny. Binigyan niyo kami ng mga pangarap." Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang pinapanood ito. Bumulong siya sa sarili, tama siya. Ang serbisyo ay talagang tumatagal. Noong gabing iyon, nag-post si Ellen ng isang huling video message para sa kanyang mga followers. Ilang buwan na ang nakalilipas, tumawa ako sa isang bagay na hindi ko naintindihan.
Ngayon, ang tawang iyon ay naging pagkatuto at ang pagkatutong iyon ay naging pag-ibig. Salamat, Manny Pacquiao, sa pagtuturo sa akin at sa mundo na ang pamumuno ay nagsisimula sa pagpapakumbaba. Ang video ay nagtapos sa quote ni Manny na dahan-dahang lumabas sa screen, "Huwag lumaban sa tao, lumaban para sa kanila." Pero noong akala ng lahat ay narating na ng kwentong ito ang magandang dulo, may isang hindi inaasahang nangyari sa isang international event na muling naglapit kina Ellen at Manny. Isang huling hindi malilimutang sandali. Lumipas ang mga buwan. Ang Heart Project ay naging isang global phenomenon. Milyon-milyong tao na ang sumali.